Mga kababayan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. Patuloy ho tayong nakamonitor sa kilos at galaw ng Bagyong Tino na unti-unti na po lumalapit sa malaking bahagi po ng Visayas area. So ngayon ho, ang Bagyong Tino ay nag-intensify at mas lalong lumalakas habang pakilos po pa west, southwestward over the Philippine Sea. Kapag nasa tubig talaga ang isang bagyo, mabilis ho siya nag-intensify at eto nga po ay bago mag-landfall sa ilang bahagi ng Eastern Visayas ay magiging isang ganap po na typhoon category. Tignan natin mabuti yung kanyang live weather forecast, yung pinakamapa natin at kung saan makikita natin yung pagkilos at yung mga direktang lugar po na dadaanin nito sa mga susunod po na mga oras. Alamin natin yan, pero baka naman pwede nyo i-like yung video natin bilang pagsuporta. Maraming salamat po. So kung makikita nyo sa ating pinaka-live weather system, ang Bagyong Tino ay nandoon sa sinasabi natin na intensification or mabilis ang lumalakas habang hindi pa direktang naglalandfall sa kalupaan po ng Eastern Visayas. Sa uling pagkatalaho, ang Bagyong Tino po ay namataan 430 kilometers east of Guian, Eastern Samar. Ewan ko po kung tamang pronunciation, kapay-correct na lang po. At ito po may lakas ng hangin ngayon na umaabot na po sa typhoon category 110 kilometers per hour at may bugso pong umaabot naman sa 135 kilometers per hour. At dahil po sa unti-unting paglapit nito, diyan po sa kalupaan ng Eastern Visayas ay nakataas na po ang wind signal number 1 at signal number 2. Posible pa pong mas maitaas pa yan. Ito signal number 4 kapag direktang tumama ang pinakamata or sentro ng Bagyong Tino. Ang signal number 2 natin ay nakataas po dito sa Visayas area. Kasama po dyan ang central at southern portion po ng Eastern Samar. Kasama rin po ang central at southern portion po ng ilang bahagi po ng Leyte, Biliran, Southern Leyte, Camotes Islands at eastern portion po ng Bohol. Malalawak po yung mga lugar na yan at kung titignan ho ninyo, nararamdaman na yan sa ngayon. Marami tayong mga kababayan na nagkaroon na ng forced evacuation sa mga LGU sa mga lugar po na aking binanggit. Ang signal number 2 natin ay merong bilis ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. At meron itong tinatawag na warning lead time na 24 oras or 24 hours. At sa ilang bahagi naman ng Mindanao, apektado rin ang signal number 2, ang Dinagat Islands. Nakataas na dyan ang signal number 2, Surigao del Norte, including Siargao. At kasama po ang Bukas Grande Island, northern portion po ng Agusan del Norte. Yung mga lugar ho na yan ay apektado ng signal number 2. Kasama rin ang northern portion po ng Surigao del Sur. Malalawak na apektuhan nito at kung makikita ho ninyo, yung umiikot na hangin sa palibot ng pinakasentro ang mata ng Bagyong Tino, yan yung tinatawag natin na spiral clouds. Malawak po yung naaabot niyan at yan yung nagbibigay ng pinsala sa impact sa mga lugar po na kanyang natatamaan or nadadaanan. Ngayon po, isa-isahin natin yung mga lugar na kanyang dadaanan within the next 24 hanggang sa 72 hours para ho yung mga kababayan natin ay mapaghandaan at maging alerto po sa bawat oras. So mamayang hapon ho, dadaan po ang Bagyong Tino ng may lokasyon na 260 kilometers east of Guian, Eastern Samar. At ito po ay nasa kategorya na tinatawag natin na typhoon category at may lakas na 130 kilometers per hour. Pag sinabi nating typhoon category, yan po ay kayang magbigay ng warning signal number 4 sa mga lugar po na kanyang direktang matatamaan or madadaanan. Bukas naman po, November 4, alas 2 ng madaling araw, bali Martes ho ito, nasa coastal water na po siya ng Dinagat Islands po, no? Coastal water po, dyan sa may bandang Dinagat Island, sa bahagi po ng Loreto. So, yung mga lugar na malalapit dyan, mag-ingat ho tayo dahil posible pa ang intensification or bigla ang paglakas ng Bagyong Tino sa mga susunod po na mga oras. So, ngayon po, pagdating naman po ng bukas din ng hapon, ang Bagyong Tino naman po ay tignan natin kung saan yung kanyang magiging lokasyon. Alas 2 ng hapon, nasa coastal water po siya ng Enrique, Negros, Occidental at lalakas pa po lalo sa 150 kilometers per hour, ganap na typhoon category pa rin. So marami nagtatanong kung kailan nga ba lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility itong Bagyong Tino dahil yan naman talaga ang kinakailangan po natin malaman kung kailan yung direktang labas o paglayo ng Bagyong Tino sa ating kalupaan. Ang Bagyong Tino po ilalabas pa ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng araw pa o petsa po ng November 6 hanggang November 7 at magkakaroon ito ng lokasyon na 1,145 west of southwestern
Luzon or nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pag nakalabas naman na ng PAR ang Bagyong Tino, yung trough or extension na lamang ng kanyang hangin ang makakaapekto. Kahit nakalabas na ang Bagyong Tino, pagdating po ng November 6 hanggang November 7 ay may mga direktang lugar pa rin ito na maaapektuhan. Ngayon po, bukod ho sa Bagyong Tino, ay sumasabay pa ang isang weather system sa ating pag-uulan. No? Meron tayong nakataas na heavy rainfall warning dahil po sa shoreline din kasama yan. So pero ngayon, meron tayong mga heavy rainfall warning na direktang nakakatama, nakakaapekto dahil po sa Bagyong Tino. So meron tayong inaasahan po ngayong araw na 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Eastern Samar at Dinagat Islands. 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan naman dyan sa may Surigao del Norte, Southern Leyte, Northern Samar, Biliran at sa may Samar. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ang aasahan natin sa may Sorsogon, Camiguin, Agusan del Norte, Bohol at sa may Cebu. Bukas po ng umaga hanggang sa hapon ay meron po tayong ina-expect pa rin na 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Negros Occidental, Aklan, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique at sa may Cebu. 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Samar, Biliran, Bohol, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Romblon, Siquijor, Masbate at Negros Oriental. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. Bukas ho ito, no? Sa may Palawan pa rin, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Lano del Norte, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. Ang dami hong mga lugar, yan usually mga lugar na binanggit ko, apektado ng warning signal number 1 at signal number 2. Yun yung dami ng pag-ulan na ating paghahandaan. So ngayon naman, by Wednesday naman po, November 5, 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan din ang aasahan natin sa may Palawan pa rin po, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Medyo bababa naman o hihina, kukunti ang dami ng pag-ulan with 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan dyan po sa may Romblon, Marinduque, Masbate, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Dahil naman po sa shoreline ay meron pa rin tayong heavy rainfall warning. Ngayong araw po, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan sa may Aurora at Quezon. Kung nakikita nyo, yung hangin po o sirkulasyon ng hangin dahil sa shoreline ay nakakaapekto sa Aurora at sa Quezon. Kinabukasan naman, dahil pa rin sa shoreline, ay meron po tayong inaasahan po na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Ay by Wednesday, November 5, moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Aurora at sa may Quezon. Ngayon ko, kung mapapansin nyo ho, nararamdaman na at nararanasan na yung mga pag-uulan sa bahagi ho, lalo na dito sa Eastern Visayas. Apektado rin ang Mindanao at ilang bahagi po ng Luzon, lalo na din ang Metro Manila. Nakakaranas tayo ng mga pag-uulan ngayon, pero ang Metro Manila, most of the time mo nakaka-apekto dyan ay yung shoreline. Sinasabayan lamang ng extension ng hangin, ito nga pong Bagyong Tino. So layo ko pinapaalala na kinakailangan natin maging alerto, maging ligtas. Kapag nagkaroon po ng abiso sa LGU ng forced evacuation, lumipat po tayo agad-agad at wag po tayo mag-atubiling sumunod sa direksyon or paalala po ng sambayanan po natin o lang ating pamahalaan. Yan muna ang pinaka-latest update natin sa ngayon. Manatiling ligtas. God bless po sa inyong lahat. Magandang araw po.